Sa Mateo chapter 7 verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Kanino ba dapat natin ilagay yung ating pananampalataya? Baka ang ating pananampalataya ay nakabase doon lang sa ating mga trabaho. Pag nawala yung trabaho mo, nag-aalala ka na, paano na kami? Yung iba ay inilalagay ang tiwala doon sa kanilang pag-aaral, subsob na sa pag-aaral at wala ng time sa Lord. At iniisip nila na yun yung magsusurvive sa kanila pagdating ng panahon. Marami naman sa atin nilalagay yung ating pananampalataya sa mga negosyo. Yung iba naman, lalagay nila yung pananampalataya nila doon sa mga bagay na na-accomplish nila. Naalala ko tuloy yung isang tagpo sa barko ng Titanic. Iligay ng gumawa ng barko yung kanyang pananampalataya doon sa barko na kanyang ginawa. At alam niyo po ba ang sabi nung gumawa ng barko ng Titanic? Kahit daw ang Diyos hindi kayang palubugin ang barko. Mga kapatid, yung barko ng Titanic na napakalaki at napakatatag ay tumama sa isang iceberg at ito ay nagdulot ng kanyang paglubog. So masyado nating inilalagay yung ating pananampalataya sa maling pagkalagay. Hindi masama na napagtapatan natin yung ating mga trabaho, yung ating mga pag-aaral, hindi masama yon. Pero kapag ang pananampalataya mo ay nandun na at wala na sa Panginoon, may problema na tayo.